Alamang sunod-sunod sila mga kababayan na ipapasok sa hawla sa mga katarantaduhan nila na pinagagawa. So yun po yung ating magiging topic. Bakit po itong kasong sedisyon should not be overlooked? So alam naman natin po mga kababayan na hindi naman po lahat ng kritisismo ay krimen. Sa demokrasya, it is encouraged. Wala man problema ang mag-criticize. Pero hindi po lahat ng lahat ng pananalita ay protektado po ng tinatawag na free speech. Sa democratic society, may karapatan tayo na mag-criticize. May karapatan tayong magpuna. Guaranteed by our constitution mga kababayan ang karapatan yan. Pero wala kang karapatan na manghikayat na mag-aklas, manghikayat ng paghihimagsik o magpabagsak ng gobyerno sa labas po ng ating saligang batas. Yan po ang malinaw. Ang inciting to sedition mga kababayan ay hindi simpleng ingay sa social media. Isa po itong legal at national issue. Kapag ang mga panawagan, ang mga salita ay nagiging panawagan po ng kaguluhan. Pag talikod po sa sandataang lakas at saka yung tinatawag na delegitimization ng gobyerno. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Itong si retired General Romeo Pocis, may pinapakalat na naman pong destabilization. Ano yan Mr. Maravillas? Ito yung post niya ngayon. 2 hours ago, Romeo V. Pocis. Ang sabi niya sa kanyang post mga kababayan, yung Armed Forces Colonel na si Odi Mungaw daw, publicly nag-withdraw na ng support sa ating Pangulong Bongbong Marcos, citing lost moral ascendancy. Ito yung kanyang pinost. Ito daw mga kababayan yung Colonel ng Armed Forces. Yan Armed Forces Colonel publicly withdraw support from President Marcos. Ito yung post niya. Sabi dyan, Assalamualaikum, warak matulahi, tuala wabarakatuh. May the peace, blessings and mercy of God be upon us. Effective today, Friday, January 2026, January 9, 2026, I, Colonel Odi E. Mungaw O, or Mungaw, tapos, ito siguro yung yung assigned number niya bilang member ng Armed Forces. O-10933 is withdrawing my personal support to our President and Commander-in-Chief, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sobrang natama na. The Filipino people is worth fighting for mabuhay. Yan daw ang sinabi publicly nitong Armed Forces Colonel. Yan yung picture niya. Ang sabi ni Pocis, itong si Mungaw, isang Philippine Army Commission Officer with 34 years of active service, at ngayon nagpalabas ng statement in a social media post today while forcefully reaffirming his support for the armed forces and the Constitution. Colonel Mungaw directly targeted the President. Di Mr. Maravillas, ang masasabi mo niyan? Wala man pong announcement yung Armed Forces. So malamang sa malamang, another fake news ito mga kababayan na pinapakalat ni Pocis. Walang kadala-dala. Tingnan natin kasi timing pa yung yung Armed Forces kasi kapopost pa lang nito. 2 hours ago pa lang mga kababayan. So, tiningnan natin sa mga national dailies at mga balita sa radyo at telebisyon, wala man po sa mainstream other than itong hindi man kilala na isang news page na nagbalita. Yan 1TV Philippines. Hindi man ito kilala mga kababayan na news organization. News page ito sa social media.
Ang address niya, Barangay daw, Pagadian City, Philippines. Pinick up yung balita, mga kababayan, nang sabi, itong isang active colonel nag-withdraw na ng support sa ating Pangulong Bongbong kasabay ng pag-post ni retired General Romeo Pocis. So hindi siya credible news organization. Kaya inintay natin yung reaction ng Armed Forces ni General Browner kung totoo ba. Kasi pag ang source ng balita, mga kababayan, mula sa mga hindi man kilala na news organization, lalo mga Facebook page, marami po fake news. At lalo kung galing po sa kampo ng mga Duterte. Supporter po kasi ito si Pocis ng mga Duterte. Kaya hindi ka panipaniwala pag mula sa kampo nila yung kwento. Most of the time, propaganda po. Kaya ingat po tayo, mga kababayan. Yan sabi dito sa post ni Pocis. He has lost his moral ascendancy to lead the armed forces of the Philippines as Commander-in-Chief and govern the Filipino people as President of the Republic. Monggao declared. He concluded his message with the emphatic phrase, sobra na, tama na. Enough is enough. And the rallying cry, the Filipino people is worth fighting for. Mabuhay ang Pilipinas. Yung mga dating battle cry noong panahon ng EDSA. Tama na, sobra na. Palitan na. Kasi ang objective nila, mga kababayan, tanggalin, i-destabilize yung Marcos administration, tanggalin yung ating Pangulo, ipalit si Sara. Nakita ninyo? Walang kadala-dala itong si Pocis po na kinasuhan na po ng inciting to sedition rebellion. On bail nga lang po, mga kababayan, kasi sinerve na yung kanyang warrant of arrest the other day. Nakalabas siya temporarily on bail. So sabi sa post ni Pocis, mga kababayan, the officer currently serves as the director of the Training Development Center under the Armed Forces Training Command o TRACOM, a key role in shaping new soldiers. In this capacity, recently presided over the opening and outtaking for new candidate soldier classes. His previous command includes leadership of the training support group in the 15th Infantry Battalion. As of now, there has been no immediate official reaction from the Office of the President or the Armed Forces leadership regarding Colonel Monggao's public statement. Military regulations regarding public commentary by active duty officers on civilian leadership are clear, potentially placing the colonel's action under scrutiny. The unexpected declaration from a serving officer in a sensitive training and education position has sent ripples through military and political circles, raising questions about its impact on institutional unity. So yan ang post ngayon, mga kababayan, ni retired General Pocis na naharap ngayon sa inciting to sedition rebellion. Kung totoo itong sinabi niya, di itong si Monggao susunod dito sa kanyang yapak. O, diba? Mga kababayan, ganun lang ang mangyayari niyan. Baka naghanap lang ng damay itong si Pocis. Yeah, sabi mga kababayan, nag-post si Attorney Isos Palsi, sabi ng Tweety Bird ko, after General Pocis, ang susunod din na lalabas mga warrants or charges for inciting to sedition ni na Mike Defensor, Kiko Barsaga, and Chavit Singson. Sunis daw yung kay Mike Defensor. Paano naman si Jimmy Bondok? O, diba? Mga kababayan, malamang sunod-sunod sila, mga kababayan, na ipapasok sa hawla sa mga katarantaduhan nila na pinagagawa. So yan po yung ating magiging topic. Bakit po itong kasong sedisyon should not be overlooked? So alam naman natin po, mga kababayan, na hindi naman po lahat ng kritisismo ay krimen. Sa demokrasya, it is encouraged. Wala mang problema ang mag-criticize. Pero hindi po lahat ng pananalita ay protektado po ng tinatawag na free speech. Sa democratic society, may karapatan tayo na mag-criticize. May karapatan tayong magpuna, guaranteed by
our constitution mga kababayan ang karapatan yan. Pero wala kang karapatan na manghikayat na mag-aklas, manghikayat ng paghihimagsik o magpabagsak ng gobyerno sa labas po ng ating saligang batas. Yan po ang malinaw. Ang inciting to sedition mga kababayan ay hindi simpleng ingay sa social media. Isa po itong legal at national issue. Kapag ang mga panawagan, ang mga salita ay nagiging panawagan po ng kaguluhan. Pag talikod po sa sandatang lakas at saka yung tinatawag na delegitimization ng gobyerno. So sa puntong ito mga kababayan ng ating kasaysayan, malinaw po ang kontrast. May mga personalidad na ginagampanan nila yung kanilang tungkulin sa ating bansa. On the other hand, may malinaw naman po na mga grupo na walang ibang hangarin kundi pabagsakin yung ating gobyerno. Hindi po sa pamamagitan ng eleksyon o legal na proseso, kundi sa pamamagitan po ng pag-agaw ng poder o destabilisasyon. Hindi ba malinaw ang mga kaganapan ngayon po? Ngayon, unahin natin mga kababayan sa ating pagkukontrast kung ano ang pagkakaiba para maipaliwanag natin ng maayos. Kung ano yung halimbawa ng functional governance. Unahin natin si General Torre. Noong siya mga kababayan ay siya pa ang pinuno ng Philippine National Police. Sa ilalim po ni General Torre, ang PNP po ay nahanay sa saligang batas at chain of command. So ano yung legal significance nito mga kababayan? Ang PNP po ay isang civilian armed force na obligado po siya na maging non-partisan. Nakita po ninyo, kahit pilit na pinopoliticize po nito mga destabilizers, hindi sila kumakampi sa kanino man. Kasi non-partisan civilian organization sila, armed force, na ang kanilang motto, to serve and protect the Filipino people. So anumang panawagan po sa pulisya na kumampi sa anumang political action or faction mga kababayan, direkta siyang banta sa tinatawag na constitutional order. Tama po. Ang pagpapanatili po sa disiplina sa hanay ng PNP, hindi po siya masasabi nating blind obedience. Ang tawag dyan po, rule of law in action. Ito yung pilit po na sinisira nitong mga destabilizers. Gusto nilang kumampi sa kanila. Diba po maling ang kanilang ginagawa? So kapag buo po ang hanay ng ating kapulisan, nababawasan po yung espasyo para sa sedition at insurrection. Tumunog na naman po ng yung emergency alert ng Mayon Volcano. Sunod-sunod siya. Ayan, emergency alert extreme. 10:35 AM January 9. Mag-ingat sa pag-agos ng pyroclastic o ozone dulot mula sa crater ng Bulkang Mayon. Anyway, intermission muna tayo. Nagulat kasi ako. I-update ko muna kayo ng kalagayan ng Mayon Volcano. Right now, yung Mayon Volcano po kasi, hindi makita kasi medyo maulap ngayon dito sa aming lugar. Kagabi, maganda yung panahon, kitang-kita po yung pyroclastic flow. Napakaganda. Tingnan kaya dagsa na po yung mga turista dito sa amin. Ito po yung kuha ni Mr. Joseph Trillies. Sabi niya dito, beautiful disaster, Mayon Volcano eruption. Ayan po. O diba? Napakaganda mga kababayan, tingnan paggabi ang Mayon Volcano. Close up mga kababayan nakuha ni Mr. Joseph Trillies. Mga kababayan, iyon nakita ninyo sa mga television, sa ABS-CBN, kuha niya po na video. Kagabi siya, mga kababayan. Yan. Pinick up siya ng halos lahat ng mga media outlets, GMA, ABS-CBN, mga national dailies, Inquirer, galing po sa kanya kasi natsimpuhan niya mga kababayan yung napakagandang pagdaloy ng pyroclastic materials kagabi po. At malinaw yung kanyang kuha mga kababayan. Di ba napakaganda? Kaya yung kanyang caption, beautiful disaster. Ayan beautiful disaster.
Ah, 10:40 PM kagabi po. Mayon eruption. Ito siya kaninang umaga, mga kababayan, na medyo hindi pa maulap. Napakaganda. Yan. Pag umaga, ganyan ang itsura niya. Paggabi, hindi nakikita yung apoy siyempre, umaga. Makikita lang ninyo, may mga usok, mga ash. Yan. Pero paggabi, ganyan ang itsura niya. Oh. Mga kababayan. Sabi sa post ni Joseph Trillies, yung may kuha ng napakagandang eruption po. Mayon volcano is putting on a show. Ngayon, ito po yung mga areas na pwede kayong pumunta para sa viewing across the province. Sa Legazpi City, napakaganda po sa Legazpi Boulevard, Legazpi Highlands, Sawangan Park, Kalayaan Park, Our Lady of Salvation Giant Statue. Dito, may giant statue siya, mga kababayan. Very close yung ano niya, yung location niya, pero very safe siya. 11.1 kilometers ang layo niya. Itong Legazpi Boulevard, nandito na sa Legazpi siya, sa sentro mismo, Barangay Puro, 16 kilometers na siya. Sa Daraga, sa Farm Plate, Daraga Church, Kagsawa Ruins, National Museum. Sa Kamalig, Kitinday Green Hills, Sulong Eco Park, Kitwinan Hills, yung pinuntahan namin. Kitwinan Hills in Rans. Napakagandang viewing sa Sumlang Lake. Sa Ligaw, Kawa-Kawa Hill, Bambusitom, Paayayahan sa Bulod, Mount Masaraga, Campsite, Ilan Nature Park, Habit Hill. Sa Santo Domingo, pwede kayong pumunta sa Black Sand Beaches, Mirisberis Nature Garden, Aguas Farm. Sa Ginubatan, sa Camp General Simeon Ola Museum, Olala Spring Resort, Mayon Garden Resort. Sa Tabaco, Tiwiin Malilipot, sa Tiwi Black Sand Beaches, Tabaco Port, St. John the Baptist Church, Gamboas Orchard. Pero sa totoo lang, kahit saan dito po, na location sa Legazpi, kitang-kita ang Mayon Volcano. Ang eruption po. Kaya lang, may mga spots siya na malawak at maganda yung paligid. Puntahan talaga po ng tao. So, mag-enjoy ka talaga. Kaysa kung saan-saan ka lang na location. Pero, lahat ng areas, dito nga sa bahay namin, may view din kami rito. Kitang-kita po yung Mayon Volcano, yung kabuuan mismo ng katawan ng Mayon Volcano. So, very safe siya. Basta tuwag lang papasok doon sa 6 kilometers permanent danger zone. Yung mga areas sa 7 to 8 kilometers, may mga lugar dito sa amin, wala pa man pong evacuation. Pero sa other areas po, may more than 1,000 families na po. Malilipot, Ginubatan, Kamalig, may mga may mga evacuees na po. At kahapon pumunta rito, mga kababayan, si Secretary Gatchalian ng DSWD, para ayusin po yung mga relief operations, ayuda para sa mga pamilya, mga evacuees po. Ayan mga evacuees, mga kababayan. Gumawa na rin po ng mga emergency shelters yung DSWD para sa mga evacuees. Pinangunahan po siya ni Secretary Gatchalian sa utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So bumisita siya sa mga evacuation centers. Malilipot ito po sa 1st District of Albay. Yan, nag-distribute sila ng mga ready-to-eat foods. Kaya tuwang-tuwa sila, mga kababayan. Kita ninyo, all smile. Kahit po naapektuhan sila ng pag-alboroto ng Mayon. Asikaso, agad po yung DSWD. Team Borunyog, ibig sabihin, Unity Borunyog. Yung director ng DSWD. Masaya silang naglilingkod, mga kababayan. Si Governor Noel Rosal. Kahon-kahon, bagong Pilipinas Family Food Pack. Yan sabi dito. Sa report ng PIA Albay, pinangunahan ni Gatchalian ang pamamahagi ng family food packs at hygiene kits sa higit 600 na pamilya sa Malilipot, Tabaco City at Kamalig Albay.
O ito yung message mga kababayan ni Secretary Gatchalian. Ng ating buting gobernador na pinadala ho ako ng ating Pangulo, na atasan ho tayo ng ating Pangulo to fly into Albay today, Legazpi, to assess yung preemptive evacuations na nangyayari, and at the same time makipag-ugnayan sa ating province at sa ating local chief executives para we can support them with what they need. So tulad ng sinabi ni Gov, very productive yung meeting namin. Una na pag-usapan ho doon yung food relay natin. Kasi noong 2023, bago kong secretary nung pumutok yung Mayon, we learned a lot from that experience na protracted, 6 na buwan yun. So we plotted kung tatagal to na ganito, paano ng DSWD matutulungan yung local government units to include the province. So napag-usapan namin na food will not be an issue. Ang direksyon ng ating Pangulo, dapat walang pamilyang apektado ang nagugutom sa kalamidad. Right now, we have around 155,000 family food packs in our regional warehouses in the region. Another 100,000 is due to arrive in the next 3 to 4 days. That will raise our capacity to 250,000. And if there's more na kailangan, madali naman magpadala dahil we're drawing our supplies from 2 repacking centers. One in Cebu and one from Metro Manila. But by Wednesday next week, ang anticipation namin dyan, 250,000 na ang family food packs on the ground. Also, yung mga nag-preemptive evacuation, which sabi ko nga, kabisado na ng mga LGUs dito yung gagawin, pati mga mamamayan na sumusunod. We've already started distributing these food packs and yung tinatawag naming ready-to-eat boxes. These are ready-to-eat food boxes. Nag-start na rin tayo niyan. Other non-food items, tents, other kits, sabi namin, whatever the LGUs need, we can augment them. Napag-usapan din namin na maraming farmers ang maaring maapektuhan. We will make sure na yung displaced livelihood mapalitan through cash for work. At kukunin na namin yung mga listahan sa mga LGUs natin. Suffice to say na if this protracts or it escalates to level 4, the national government stands ready to help the province and the local government units. Ready ho tayo. Yung quick response fund ng DSWD is intact, obviously. This can be used for emergency cash transfers, cash for work, to augment food supplies. So again, we're ready and we came here to talk to the mayors para we can already plot out if things turn for the worse. Di ba? So, todo-todo ang serbisyo ng ating national government. Matik po ang kanilang response sa utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos na gusto nilang tanggalin, mga kababayan. Napakasipag ng ating Pangulo. Pero patuloy na dinidestabilize, mga kababayan. Ito yung ating pinag-usapan ngayon. Balikan natin yung ating topic. Yung walang tigil nilang inciting to sedition and rebellion. Dito tayo, kanina si General Torre, yung na-mention natin as an example, nung siya ay PNP chief pa. Dito tayo kay Commodore Tariela. Si Commodore Tariela, mga kababayan, at ang depensa ng ating mga teritoryo. Si Tariela, mga kababayan, hindi lang siya nagsasalita, kundi pinagtatanggol niya, mga kababayan, ang soberenya ng ating bansa sa China gamit ang facts, international law at diplomatic channels. Ang usapin po sa WPS, hindi po siya usapin lang sa national interest. I mean, ang West Philippine Sea ay usaping national interest. Hindi po siya partisan politics. Ngayon ang ginagamit, mga kababayan, ng mga critics ng ating gobyerno. Pati si Tariela, pinopolitika nila. So ang malinaw at consistent na messaging, mga kababayan, ng ating gobyerno ay napakahalaga para maiwasan po ang internal confusion at magamit sa nanamantala ng foreign power. Alam na natin yung China. So makikita natin habang ang ilan, mga kababayan, ay abala sa pag-atake sa sariling pamahalaan, yun ang nakakalungkot po. Sarili nating pamahalaan, ginugulo nila. Pero si Tariela po, nakikipaglaban siya, naninindigan laban sa external threat. Sa tunay na external threat, mga kababayan. So ito po, mga kababayan, ang tinatawag na serbisyo publiko na pinapatatag niya ang Estado. Hindi po yung winawasak tulad ng mga destabilizers. Nakita na ninyo ang punto natin? Yan ang contrast. As against dito sa mga destabilizers,
Punta naman tayo sa ating mga civilian authorities, civilian leaders tulad po ni Martin Romualdez sa Congress. Sa ilalim po ng leadership ni Martin, malinaw po ang kanyang prinsipyo. Wala pong pinapayagan na sino mang congressman na gumamit po ng seditious rhetoric laban po sa ating pamahalaan. Ngayon, bakit ito po mahalaga? Ang Congress po, arena po ng debate, hindi ng destabilization. Ang malayang talakayan, mga kababayan, ay hindi po lisensya para hikayatin ang pagbagsak ng gobyerno. So ito, mga kababayan, ang pagkakaiba ng responsabling opposition at irresponsabling agitasyon. Ang kaayusan po, mga kababayan, sa Kongreso ay unang line of defense laban po sa political chaos. Di ba po, mga kababayan? Ngayon, punta tayo kay kay retired General Romeo Pocis. Ang issue sa kritisismo versus seditious seditious statements. So alam natin na si Pocis isang lantad na kritiko ng Administrasyong Marcos. Pero alam naman natin po kung saan siya nakaalyado sa mga Duterte. Siguro nagkinabang siya sa previous administration, may mga kwento, mga kababayan na nasasagap tayo na may mga retired generals na nagkinabang sa confidential funds. Yon, mga kababayan, hindi natin alam kung kasama doon si General Pocis. Pero yon ang mga alingas-ngas, mga kababayan, mga ugong-ugong na naririnig natin. Kung ganon, maintindihan natin kung bakit itong mga retired general na allied with the Duterte administration sa kampo ng mga Duterte, bakit ganon sila sigasig sa kanilang efforts na tanggalin yung ating Pangulo at posisyon si Sara. Huwag nang hintayin ang eleksyon. So siya po, isa sa mga lead organizer sa rally noong September na malinaw naman pong politically motivated. Ang problema, mga kababayan, hindi ang kanyang opinion. Ang problema, mga kababayan, yung intent at epekto ng kanyang mga pahayag. Yun ang rason kung bakit lumampas kasi siya Kung bakit siya nakaso, kinasuhan po ng inciting to sedition rebellion. So kapag ang isang dating general, mga kababayan, na may influensya sa armed forces, sa uniform services po, ay naglalabas ng mga pananalitang nag-uudyok ng kaguluhan po at gumagalaw sa konseptong may malinaw na political realignment agenda po. Pasok ito po sa threshold ng inciting to sedition. Yun ang nakita ng ating mga authorities and legal experts. Napakalinaw yung mga pag-uudyok, mga kababayan, withdrawal of support, yung mga post niya at mga pananalita. So anong nangyari, mga kababayan, sa pag-file ng kaso sa kanya? Hindi po siya personal vendetta ng Estado. Isa siyang preventive action po para sa stability ng ating bansa. Ganon din si Chavit, mga kababayan. Kaya malamang yan ang susunod na tama si Atty. Falsis. Malamang ma-file ng inciting to sedition si Chavit. Kasi araw-araw si Chavit nagsasalita, nananawagan ang pagtalikod ng ating mga kasundaluhan, bumaliktad ng suporta sa ating presidente, the commander-in-chief, sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Nagpaplano po siya ng one-time, big-time rally nang magpa-press con siya sa Club Filipino para pabagsakin ang ating Pangulong Bongbong. So sa legal reality, mga kababayan, ang panawagan ng military defection ay isa sa pinakang malinaw na anyo ng sedisyon. Kaya tama itong narinig siguro ni Atty. Falsis. Sabi ni Tweety Bird, after General Pocis, isusunod na din lalabas warrant of arrest, warrants or charges for inciting to sedition ni na Mike Defensor, Kiko Barsaga, and Chavit Singson. Sunis daw yung kay Mike Defensor. Paano naman si Jimmy Bondok? O, di ba, mga kababayan? O ngayon, may gusto pang idamay si Pocis. May post siyang panibago. May isang kernel daw na nag-withdraw na ng support. Naghanap ng damay, mga kababayan.
Ngayon, punta tayo kay Kiko Barsaga at yung araw-araw niyang pagpe-fake news. Papakalat ng fake news at yung kanyang suspension. Ang latest ngayon, mga kababayan, sabi ng Congress, pag nag-lapse, before na hayaang makabalik mga kababayan si Kiko Barsaga, kailangan daw na magsailalim sa mental examination. Ayan sabi dito sa report kahapon ng ABS-CBN, NUP asked House Ethics Panel to require Barsaga fitness test before resuming legislative duties. Tama po mga kababayan. I-examine kung fit talaga po siya na mag-serve as member ng Congress. O dapat siya mga kababayan na ipadala mo na sa mental hospital. O di ba? Kasi parang takas lang po sa sa mental mga kababayan. Nagkakasira sa Kongreso mismo mga kababayan. Kaya agad siya mga kababayan sa kanya mga post na nanawagan para sa pagpabagsak ng Marcos administration. Sa legal context mga kababayan, ang sistematikong disinformation na may layuning painain ng Estado, alam natin na ginagamit siya ng mga DDS. Hindi po siya inusinting maling impormasyon lang. Parte po siya ng destabilization ecosystem. Talagang intensyon. So ang naging suspension sa kanya mga kababayan, malinaw po, hindi siya suppression ng freedom of speech tulad ng sinasabi ng mga DDS influencers, tulad ng sinasabi ni Sara Duterte. Ito po ay accountability mechanism. Tulad ng accountability na dapat niyang panagutan yung paglunok ng confidential funds sa loob lang ng 11 days. Ayaw nila kasi na managot sa mga kabuktutan ng kanilang mga ginagawa. So, ginagamit nila yung freedom of expression na palusot, na depensa. Hindi man po maaari ang ganon. Di ba po mga kababayan? So, ganon din si Mike Defensor. Sige lang ang aligasyon na wala man pong base. Araw-araw umaatake siya gamit ang sa kanyang social media platform tapos pa-interview sa mainstream media. May pumapatol pa. Yan ang hindi natin maintindihan kung bakit may pumapatol pa rin. Dito kay Mike Defensor. Walang tigil yung kanyang pag-atake sa ating Pangulo at kay Martin Romualdez talagang tinutumbok yung dating speaker. So sa batas mga kababayan, ang paulit-ulit na akusasyon na wala man pong factual basis, maaari po siyang pumasok sa reckless incitement. Lalo na po kung ang layunin ay i-delegitimize ang gobyerno, hindi man po yung paghanap ng katotohanan. So makikita natin dito mga kababayan yung makinarya ng mga DDS. Isa po siyang organized pattern. So makikita natin ang buong picture niya. Pamimintang, panawagan ng pag-aaklas, disinformation, at coordinated attacks mga kababayan sa Estado. Ito po ay pattern conduct. Isa po siyang hallmark ng inciting to sedition. Napakalinaw po. Inciting to sedition at pagbuo ng rebellion. So tama po na dapat hindi po ito i-overlook ng ating gobyerno. Kasi po sa batas malinaw, ang sedition po ay hindi inahabol dahil po lang sa opinyon. Inahabol siya dahil sa banta sa kaayusan, sa seguridad at sa ating soberenya. Kapag kasi po pinalampas ito, humihina po yung Estado. Lumalakas ang kaguluhan at nalalagay sa peligro mismo yung ating demokrasi. Tama po, mga kababayan? Ang ating batas po, hindi siya galit sa kritisismo. Ang batas po ay galit sa chaos na ginagawa pong sandata ang mga salita. So malinaw ang ating mensahe mga kababayan. Sa demokrasya, importante ang malayang pananalita. Nandun tayo po. Pero mas mahalaga po ang katotohanan, responsibilidad at katatagan ng ating Estado. So ang sedisyon mga kababayan ay hindi simpleng opinyon. Ito po ay babala ng kaguluhan. At ang babalang yan at ang banta mga kababayan ng kaguluhan ay hindi dapat po binabaliwala ng ating pamahalaan. Yun ang rason kung bakit kailangan pong habulin at iarap sa ustisya itong walang tigil na nanggugulo sa ating bansa. Tama po mga kababayan?
Kaya huwag tayong pauuto dito sa mga grupong ito na ginagamit nila yung freedom of expression, freedom of speech ko, no? Doon sila nagtatago, mga kababayan, para sa kanilang maitim na plano na destabilisasyon sa gobyerno. Para ano? Iupo si Sara Duterte. And they will intensify that activity, mga kababayan. Ngayong taon na to, si Chavit Singson nanawagan ng one-time, big-time daw po na rally laban sa ating Pangulo. On your dreams. Sumama nga kayo doon sa rally. Anong ginawa ng mga protesters? Bino, mga kababayan, si Chavit Singson. Pinalayas. Alam kasi nila kung ano ang intensyon. Pansarili po. Ang agenda nila, pansarili lang. Hindi para sa kapakanan ng ating mga mamamayang Filipino, kundi sa kapakanan ng kanilang sarili at kanilang negosyo. Di ba po, mga kababayan? Ayan man lang po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye.